Tayo po lahat tumayo at ay hindi na magtatagal. Straightforward tayo sa salita ng Diyos. At maganda itong nagsimula. Mapahaba man ako, ay di... Ayun. Pagbigyan nyo na, 2 beses lang po ako magpipreach dito. At merong isang online sa Mascat. Okay, si Joan Bravo. Good morning. Pacquiao. Kapilido yan ni Pacquiao. May isa ditong gumigising ng maaga. Ayan. The rest ay watching from here. Okay. Okay, let's begin mga kapatid. Let's open our Bible in the book of James 1:17. James 1:17. Actually, dalawa ito. Isang Numbers 6:24 and 25 at isang James 1:17. Let's read. Unahin natin yung kay James at mamaya na natin babasahin yung Numbers. Sabi dito, let us all read together. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the fathers of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Blessed be His word. Let's pray and please do kindly pray for me as well. Ama, salamat sa umagang ito at binigyan niyo kami ng kagustuhan at pagnanais na magpunta dito. Hindi po lahat ng tao may pagnanais, may pananampalataya na dapat ikaw ay sambahin kapag araw ng linggo. And we would like to thank you for the gift of life and for the gift of faith as well. Tulad ng nasusulat, lahat ng mabubuting bagay nang gagaling sa langit at sa inyo. Kayo ang nagbubuhos ng pagpapala. And we believe by faith today and right now, through your message, something good is about to happen. Lahat ng nananampalataya sa inyo at lumalapit sa inyo, natitiyak ko sa pamamagitan ng pananampalataya namin, may magandang mangyayari sa buhay namin ngayon. And that's what we need today. Una, mapapalapit kami sa inyo. Pangalawa, makakarinig kami ng pag-asa at ng pagpapalang pang-espiritual. Lalakas kami, Ama. Ako po'y tao lamang, makasalanan din. Kailangan ko po ang karunungan at wisdom na manggagaling sa inyo. Bigyan nyo ang labi ko na isang makapangyarihang salita na makapagbabago ng buhay at makapagliligtas ng buhay ng isang tao sa umagang ito. Pinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat. At sa palaging dalangin ko kapag ako ay mangangaral ng inyong salita, hinihiling kong muli ngayon na wala akong makakalimutan ni isa man sa mga bagay na nais niyong iparating sa bawat isa sa amin. Salamat po, pinagkakatiwala ko po ang lahat sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Please take your seat. Maupo po ang lahat. I would like to be honest with you. Bihira po akong mag-ulit ng topic. Very rare. Pero itong topic na ito, mga kapatid, ay na-preach ko na sa Mascat. At kung bakit ko ito dadalhin sa inyo, sapagkat ramdam ko ang pangangailangan nyo sa topic na ito. Kung ikukumpara ko, mga kapatid, ang nagdaang taon last year at saka this year, parang ramdam ko na mas maraming hirap sa buhay ngayon. Ramdam ko, mga kapatid. Dati pag nagbigay ako ng 1,000, hindi pa masaya. Halimbawa lang, no? Ngayon kahit 500 ang ibigay mo, parang tuwang-tuwa. So ibig sabihin, ramdam ang hirap ngayon. At saka talagang, mahirap talaga ang buhay ngayon sapagkat nagtaasan ang presyo. Ang napansin ko pa, mga kapatid, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa Oman, maraming tao ang may sakit ng anxiety disorder, depression, mga ganyang mga bagay, according to my personal statistic. May personal statistic ako, mga kapatid, ha? Kasi dumadami yung lumalapit sa akin na iisa naman ang problema. Sa mukha pa lang ninyo, ma-assess ko na kung may mga problema kayo o wala. Oo. Ngayon pa na, kikita ko na kung sinong masaya at kung sino ang hindi. Oh. Pero tinitiyak ko, mga kapatid, kaya yung topic natin, nakalagay na pala dyan, mga kapatid. How blessings come and multiply.
How blessing comes and multiply. Ganda nung ganda nung come at saka yung multiply. Alam niyo, ang buhay ng tao, nagbabago ang mood niyan. Okay, nagbabago ang mood niyan kapag alam nilang parating ang sahod. Di ba? Totoo yun. Kapag paparating ang mga 13-month pay, nagbabago ang mukha niyan. Tingnan niyo yung mga malapit na kwan, ibang ugali, masayahin yan, di magagalitin, di mainisin. Pero pag paparating ang bayarin, ay, huwag kang lalapit. Malaking faktor, mga kapatid, yung may alam ka na may paparating na blessing kaysa may alam ka na may paparating na problema. Tama ba o mali? Kaya lang, bago natin, mahaba ito eh. It will take 3 days, 3 Sundays na isa-summarize ko in 1 hour. Biruin nyo, in 1 hour lang yun. Tama? Hanggang anong oras kayo dito? Nabago, di ba? Hindi, yung sermon lang. Masyado kang sinungaling. Ano daw yun? Tama? 10 lang. Pinapahaba niyo ako hanggang 12. Oh, kasi nung pre-preach ko ito, 2 to 3, ano ito dapat? Ang tunay niyan dapat 3 Fridays. Kaya lang, di ba usually pag nagpipreach ako, laging 3. Di ba 3 points? Nanalo nga ng tsokolate, sino nga yun? Yung anak mo, no? O, nanalo ng tsokolate yun eh. O, pinadala ko agad, no? Ngayon mga kapatid advance notice na agad. 7 ito. Pag blessing, dapat madami. Kaya 7 eh. Gusto kong tipirin eh. Kahit anong piga kong gawin, lalabas talaga 7. 7 talaga. Pag sinabing blessing, gising lahat. Blessing eh. May kasabihan tayo, ito, kaya kung bakit, ang original title niyan eh, How Blessing Come lang. Yun lang, hanggang doon lang yun. Nung tinuksong ko na multiply, sabi ko, parang may kulang doon sa How Blessing Come. Kasi, maraming tao may blessing na wala pa. Tama o mali? May kasabihan ng Pilipino na pera na naging bato pa. Maraming Pilipino, mabuti sana kung naging bato pa eh. Ang problema ng iba, mas matindi. Walang blessing na to come. Tanyo, hindi nyo pwedeng baliktarin yan ha. Kailangan may darating para dumami. Dahil kung walang darating, wala ka din pararamihin. Ang problema ng iba, either may dumating, pero hindi nila alam kung paano. Okay pa yun eh. Pero yung iba, walang inaasahang darating. Ito pa. Mild introduction pa lang ito. Pag sinasabi nilang blessing, ang laging nasa isip palagi, pera, financial. Siguro nakaprogram na sa inyo yan. Siguro ang ituturo ni pastor sa amin, paano magparami ng pera. Hindi po yun ang ituturo ko sa inyo. Bagamat kasama sa blessing, material blessing ang classification ng pera. Kahit hindi kayo, alam nyo, minsan sabi ko nga, pagka nagmamasid ako sa kapitbahay, sino ang kausap ko kahapon? Ang kulang ng mga tao ngayon na isang blessing na hindi nila kinukonsider, wisdom. Maraming tao dito, ito sabihin ko sa inyo, kaya nga sabi ko sa inyo, how blessing comes and multiply. Mapalad yung mga naririto ngayon at makakarinig nito. May mga taong hindi marunong makipag-usap. Hindi marunong makipag-usap sa kapatid, sa magulang, sa kapitbahay, sa amo. Tandaan nyo, pag hindi kayo marunong makipag-usap, yung blessing nyo hindi magmumultiply. Bababawasan din yun. Tama ba yung sinasabi ko? May mga tao sa inyo, paano dadami ang blessing? Hindi naman marunong makinig. Tama o mali? Gusto mo dumami ang blessing mo, tapos tinutulugan mo kami? Ano daw yun? Kung hindi ka nakatitig sa akin, nakatitig ka nga, hindi ka nga tulog,
kung ano-ano naman iniisip mo. Ay di pinagpapantasyahan mo ako o yung utang mo ang sabi ng pagpasok ko, ang gwapo ni pastor. Aba, ngayon lang ba? Kuha niyo ang ibig sabihin. Kaya ayaw kong umupo minsan sa likod madaming demonyo dyan. Yung daldalan dyan sa likod. Ako gusto kong, paborito kong upo, ito lagi. Yan dyan. Kasi ayaw kong nadidisturb. Gusto kong ma-absorb lahat ng blessing. Oo, alam nyo, ito pa. Kapag blessed na blessed ang church, ito tatandaan nyo, lahat ng tao dito masaya. Automatic yun Kapag ang tao blessed, masaya. Pero pag ang tao problemado at puro hindi alam, malungkot. Kaya nga sa isang tahanan, malalaman nyo agad pag bless yan, at hindi, kung masaya ang mga tao dun sa loob. Kaya pag dadating ako, ang daming masaya. Alam na alam Talagang, alam mo, kulang na lang mga kapatid. Pag ako'y dadating, may truck baga, yung may antena kung nasan ka na. Kaya sabi ng tiyahin ko, nasan ka na ga? Hindi ko sinasabi kung nasan ako. Nakalutang pa ako. Ay, alam na kung nasaan nakalutang. Kapag lumilipad sa aeroplano, may truck na truck Talaga namang hindi. Truck na truck kung nasa saan yung blessing. Alam mo, pagka blessing ang paparating, tuwang-tuwa sila. Pero pag ikaw hindi ka blessing sa pamilya mo, huwag ka na umuwi. Tama, mali. Kapag ang kaisipan ng tao, hindi ito blessing, naandyan ka man o wala, huwag ka na, wala. Pero pag alam mo ang tao blessing, ang sarap niyang kasama. Kaya dapat ikaw maging blessing ka. O ngayon, part 2 ng introductions. Unawain natin ito. Ano bang ibig sabihin ng blessing sa Bible? Ano ang ibig sabihin? Para maintindihan nyo na hindi lang po pera. Wag laging i-connect sa pera. Palagi kayo si pera Nagmumukha kayong pera palagi pagka kayo pera. O maraming klase ng blessing. Ako ba, baka kayo mas mapera pa sa akin. Pero mas masaya ako sa inyo. Tiyak yun! Masyado ka namang magugulatin. Di tayo pwedeng mag-asawang dalawa. Magugulatin ka. Wala pa Nag-uumpisa pa lang ako Asan nga tubig natin? Ayun pala. Alam niyo yung blessing, yung pampagising natin mga kapatid. Wala pa naman nakikitang natutulog so far. Wala pa. Ito gising na gising si Kuya Gising na gising si Kuya din Talaga naman. Bago ito si Kuya Hindi ko ito nakita nung nakaraan. Tama? Taga saan po kayo? Akalam ko, Kalapan. Taga Kalapan. First time dito, no? Matagal na. Pero, naandito siya dati, hindi? Ha? Kambal? Anong ama ng kambal? Itong dalawa. Akala ko ang kambal kayong dalawa. Sabi ko parang hindi naman kambal. Mag-ama ba itong dalawa ito? Okay. Ikaw ang asawa? Dapat lang ikaw ang tumabi dyan. Baka iba ang mapano Asan tayo? Ganito Ito, bibilisan ko kasi pito yun Sa Old Testament mga kapatid, ang blessing, para pag binasa niyo yung Bible, di ba, ang dami doon, blessed is the meek, blessed, anong dami doon. Para maintindihan niyo ang ibig sabihin ng blessing. Galing yan sa dalawang word Sa Old Testament mga kapatid, which is the Hebrew word mga kapatid, pag sinabi nating blessing, it means, tandaan niyo ito kung kayo nagra-write ng notes para lang maintindihan niyo yung pag-aaral nating pito. Blessing means barak. Barak means to praise or to congratulate or to salute. Okay mga kapatid yun ang ibig sabihin ng barak. Okay It means to praise, pagpalain, parang ganun mga kapatid. The other word is, para bang doon sa sinabi ng Panginoon mga kapatid sa book of Genesis. Genesis 12, 1-3. Nung blines niya yung kanyang nilikha. So ang ibig sabihin doon mga kapatid is barak. The other word is esher. Yung kanina mga kapatid is to praise or to congratulate or to bless. Yung isa ay esher, which spell out as E-S-H-E-R, means happiness. Di ba may salitang, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly.
So, it means, kung papalitan mo yung kwang, bababawan mo yung salitang bless, it means, happy is the man. ¿Entiendes? See? Aywa, sa Arabic, aywa. Kuha nyo? Barak, which means to congratulate. Yun namang isa mga kapatid is, may isa pang word. The other word is, for you to understand ha, kasi kailangan paliwanag ito para maintindihan nyo. The other word mga kapatid is yung eulohio. Okay, yung eulohio mga kapatid is, diyan natin kinuha yung English word na eulogy. Okay, eulogy. Na ang ibig sabihin mga kapatid, kapag search nyo ito, makikita nyo ito. Eulogy, which means, or when we translate it mga kapatid is, para bang sinasabi mo, to pronounce, ito, eulohio is to pronounce a wish. Para bang pag sinabi mong, ito yung madalas nating ginagamit na, God bless you. Nagpo-pronounce ka na may magandang mangyayari sa iyo, Tita Aday. Hindi ito ang ginagawa ngayon ng mga tao. Pag sinabing God bless you, parang nagiging, parang bang nagiging social context na lang. Yung greetings na lang. May kapangyarihan yung salitang God bless you. You are wishing something good is about to happen. Ay, God bless you. Sa salita at sa puso mo, nagnanais ka na may magandang mangyayari doon sa kausap mo. Kaya lang problema sa mga tao, ginagawang formality na lang ito. Para lang may masabing maganda, ay siya, God bless you. Pero sa totoo lang, ay ang sama ng loob nun. Nakuha nyo ang ibig kong sabihin. Ang madalas natin ginagamit dito ay yung God bless you. Na ginagawa nilang ng mga bata ay God bless you. Tapos pagkaalis nung sinabi nila, sana'y madapa. Nakuha nyo yung ibig sabihin. So ibig sabihin, yung salitang God bless you, kung yung mga Arabo nga, alam mo sasabihin nila, Alhamdulillah. Kaya pag pinipilit nila akong sabihin yun, ay hindi. Dahil ang Diyos ko naman ay hindi si Allah. Kaya ang sasabihin ko sa kanila, God bless you. Nagnanais ako na may magandang mangyari sa inyong lahat. Nakuha nyo? Kung bakit ko binanggit yung tatlong iyo, para maintindihan nyo yung mga verse na gagamitin natin. Ano yun? Eulohio, Esher, or Barak. Para hindi kayo magkandaligaw-ligaw sa pag-intindi ng salitang blessing na nasusulat sa Biblia. Abay, gustong-gusto ko na antiyahin ko pagpalain ng Diyos. Para sa susunod, siya naman ang mamimigay. Tama o mali? Abay, kapag pag nadagdagan kami ng isa, mababawasan ang aking pinamimigay. Mapupunta sa iba. Tama o mali? Yung nanay ko naman ang sunod na mamimigay. Sunod yung kasama niya. O di pagpupunta sila sa bahay namin, sila ang may dala. Dahil sila ay hindi dalang pagkain, may dalang mabuting balita. Hindi, nakakapagod din naman mga kapatid, kapag ang tao lalapit sa iyo, puro problema na lang. Di ba, kuya? Kahapon nagkita ka ng kumpare, ang sinabi sa iyo, problema kay ganito. Sunod kay ganito. Ay ba, wala ka na bang pagpapalang masasabi man lang? Kaya nung nagtatrabaho ko sa opisina, may katabi akong Pakistani doon. Siya pa naman yung katabi ko, bukod sa amoy ay problema. Ayun ang matinding, hindi ko masabing blessing, problema yun eh. Araw na lang mga kapatid, ang sinasabi sa akin ay complain sa aming amo. Kaya pag inipapasok ako'y tatahimik, ayaw ko nang may kausap na puro negative ang sinasabi. Kapag ikaw, nasan yung bag ko? At ako'y pinapawisan na. Baka tumulo sa mga, asan yung bag ko? Parang nanyo ang bag ko. Ibig sabihin ay blessing ang ito ang problema sa Pilipinas ngayon, napaka-humid. Nakakailang ligo ako sa isang thank you. Hirap na walang asawa. Wala. Hanasin yung panyo ko. Hirap naman ng gano'n. Tuloy, nag-iisa tuloy ako. Alam ko, itatanong nyo yun. Manahimik kayo.
Nasa elementary pa po mga kapatid. Ayan. Alam nyo, hindi rin maganda sa isang mananampalataya. Tayo naniniwala tayong may Diyos. Tapos ang palaging lumalabas sa bibig natin, puro daing. Sino dito ang mahilig sa mga daing? Gagawin ko kayong daing ngayong umagang ito. Sige. Hindi po maganda, ito lang, totoo ito. Hindi maganda na puro kayo daing ang inyong almusal, tanghalian, hapunan. Parang sinasabi nyo sa akin, hindi kayo nakatanggap ng pagpapala. Tama o mali? Parang pinapakita nyo sa akin na ang Diyos ay patay. May problema tayo, pero balansehin nyo naman ang buhay. Huwag puro daing. Oo, totoo yun. Hanapin nyo, itong problema sa kasalanan eh. Minsan dahil sa kasalanan, yung blessing nasa harapan nyo na, hindi nyo pa nakikita. Hindi nyo pa nabibilang. Lagi ang iniisip nyo palagi, kaya maraming Pilipino, ito pa. Kaya kung bakit palaging ang Pilipinas naghihirap, ang laging bumubukas sa bibig ng mga Pilipino, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Huwag kayong umasang uunlad sapagkat sa bibig nyo pa lamang mahirap na ang Pilipinas. Kapag palagi ang bukang bibig ninyo sa pamilya nyo, tayo magwawatak-watak, magkakatotoo yan, huwag kang magtaka. Pero kung ang bukang bibig mo, may pag-asa, maayos din yan. Abi, nakaka-discourage mga kapatid kapag ang bibig mo, hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, sa bibig pa lang, hindi na kayo pagpapalain ng Diyos eh. Bibig pa lang yun ha. Kaya malaking bagay. Nag-devotion ako kahapon, sakong dumaan yung mga, nasa na mami, nawawala. Nasaan yun? Ay, yun pala ang mami. Nakikinig pala ako, mami. Abay, nag-devotion ako. Abay, sabi ko, paano kayo pagpapalay, bibig nyo pa lamang ay, alam nyo, sa devotion, hindi ko siya pinapatamaan. Pero minsan, nasasagap sa kanya ang signal. Alam nyo yun? Sabi ko, hindi ako nagmumura. Alam ng mga yan. Malaking bagay pati ang lumalabas sa inyong bibig kung kayo ay pagpapalain ng Panginoon or hindi. So let's go na, at meron 20 minutes na. 7 bagay, how blessing comes and multiply. Ang sabi ng ating binasa kanina mga kapatid, lahat ng mabubuting bagay nang gagaling sa Diyos. So ibig sabihin, ang blessing, walang ibang pwedeng pagmulan maliban sa Diyos. Kaya ang lalapitan mo talaga, ito pa yung masaklap dito eh. Gustong-gusto nila ng maayos na pamilya. Gusto-gusto nila na hindi nagkukulang sa pananalapi. Gustong-gusto nila maganda ang kalusugan. Pero unang-unang nilalayuan, sino? Diyos. Ito din ang tatandaan mo. At lagi kong naririnig mga kapatid, kapag nagyayaya ako sa mga kaibigan, kabarangay, kaklase at kung sino pa man, pag ayaw nilang sumamba, sasabihin nila, ay kahit naman hindi ako pumunta ng simbahan, nasa isip ko naman ang Diyos. Nasa puso ko ang Diyos. Mga kapatid, ang simbahan at paglilingkod sa Diyos ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. Tandaan nyo na ang simbahan, mga kapatid, ay parang embase ng langit. Hindi pa pwedeng sasabihin mo ang Diyos ay nasa isip ko at gusto mo ng pagpapala, pero ang unang-una mong pinababayaan ay ano? Kamayan nyo yung katabi nyo at meron ng umiindap-indap. Sige, kamayan nyo. Sabi nyo, hello. May nakakatulog na. Dali. Tayo ngayon tumayo muna. Tayo muna kayo. Tayo. Hindi ko babanggitin kung sino yun. Ha? Sige, tayo. Yeah, sige. Tayo. O, pwede na kayo umupo. Pagka may makakatulog na ulit, babanggitin ko naman kung nasang area. Ayan. Kung nasa kanan o nasa kaliwa. Ayan. Ayan. Di ko muna babanggitin. Silent muna. May nakakatulog eh. Ay, sayang yung blessing. Sayang. Hindi magmumultiply. Baka magmultiply yung makakatulog. Alam niyo, baka pagod lang naman yun. Baka pagod, puyat, baka nagbilang ng koleksyon, ano yun. Ng blessing. Malay nyo, napagod sa pagbibilang ng blessing. Malay mo na excited, hindi nakakatulog. Ayan. Number 1, ready? How blessing comes and multiply. Unahin na natin ito mga kapatid.
Number one, ito. Para dumating ang pagpapala nyo, buksan natin mga kapatid, okay? Before that, blessing means the favor of God is in your life. Yan, tatandaan nyo, ha? Diba, kanina nabanggit natin na lahat ng pagpapala ay nagmumula sa Diyos. It is the favor of God into your life. Pangalawa, the happiness that God brings into your life. Pangatlo, mga kapatid, the power of God that controls your life. So, ang ibig sabihin nito, may mga blessing talaga na hindi darating sa inyo, maliban na ang Panginoon ang siyang mag-control ng buhay mo. Kung maalala nyo ang kwento ni Joseph the Dreamer, tandaan nyo yan sa Book of Genesis, hindi niya ini-expect na sa kanyang buhay, mapopromote siya bilang governor of Egypt. Yun ang isang pagpapala na tanging ang Diyos lang ang kumilos. Maraming ganyan mga kapatid sa buhay mo. Maliban na ang Holy Spirit at maliban na ang Diyos ay kumilos sa iyo, hindi mangyayari ang pagpapalang iyon. Katulad po sa buhay ko mga kapatid, no? Kung hindi ako tinawag ng Diyos, ay hindi naman ako magiging pastor. At sa pagiging pastor mga kapatid, isang bagay na hindi ko pinagsisisihan. Kasi ang mentality noon, pag sinabi mong pastor, mahirap ang buhay ng isang pastor. Pero ito ang tatandaan nyo. Hindi ko din naman mga kapatid sinasabi na kapag ikaw ay nagpastor, ikaw ay magiging mayaman. Ito tandaan nyo itong sasabihin ko. Sinabi ko din ito sa mga taga-Muscat. Kapag ikaw, tama ang puso mo sa Diyos, ikaw, malapit ka sa Diyos, whether dumami, or konti lang ang iyong financial blessing, ang blessing sa buhay mo ay ito. Hindi ka man mayaman, pero mararamdaman mo na ikaw ay hindi nagkukulang. Kasi inaabangan nyo, ako ay magtuturo ng pagpapayaman. Maraming tao ngayon, wag na kayong lumayo-layo pa. Maraming tao ngayon, ramdam na ramdam. Kulang na kulang ang blessing sa buhay nila. Tama o mali? Biruin ninyo, may asawa na kayo. May apo pa kayo. Ako nga itong walang-wala. Bakit ka natatawa? Ikaw nakakadalwa ka na nga eh. Diba? May amir ka na. O, diba? Eh, ang malupit si Remedios. May apo na sa tuhod. Ano kang lupit noon? Inabutan kami. Pero nyo, may apo na ako. Eh, kabata ko pa. Pero yung mga yan, problemado. Sila may mga anak, may mga kutsi, may mga sasakyan, may mga ginto, may lahat. Ayun, may mga taong ganyan. Pero mas mukhang bata ako sa kanila. Ay, hindi ako sinungaling. Nagmana daw kay Remy, mukhang bata daw siya. Pero ang testimony ko mga kapatid, namasyal pa kami niyan sa, ito pa. Kaya minsan ayaw ko mag-post kung sa kami namamasyal, akala nila mapera ako. Nung magpasyal kami sa Israel, abay, may pera ka pala naman eh. Ang hindi nila alam, huling savings ko yun. Tapos may pumutok pang problema sa buhay ko. Huwag niyo kayo makichismis pa. Pero alam niyo, sa gitna ng problema, ang pastor may problema din. Pero ito ang tatandaan ninyo, hindi ko naramdaman na ang Diyos nagkulang sa pamilya namin. Pasyal kayo sa bahay namin. Paghuhugasin ko kayo ng plato. Hindi. Pero totoo ito eh. Marami dito sa Pilipinas, kahit hindi kayo magkwento, itsura mo pa lang, sa damit mo lang, ramdam ko na. Daming kulang sa bahay niyo. Hindi lang sa ganito. Minsan, sige, may problema kayo, matulog lang ako ng isang beses sa bahay niyo, matutukoy ko na agad ko ng kulang sa bahay ninyo. May mga taong kulang sa pasensya. May mga tao ang bilis magalit. Pag-uusapan natin yan, may connection yan sa pagdami at pagunti ng blessing ninyo. Yung pag-uugali nyo minsan ang problema kung bakit ang blessing ay hindi dumadami. Ugali! Totoo naman yun. Ugali kaya. Sa ugali pa lang, masasabi ko na, ay nako,
Malayo ang blessing sa iyo, kapatid. Ugali pa lang. May mga taong hindi marunong makinig. Ugali yun. Sinasabi mo, ay makinig. Kahit nga yung mga member ko, oy, kayong mga member, pag pinagsasabihan kayo ng pastor, huwag kayong magagalit. Abi, sa ikabubuti mo yun. Pagpapalain ka doon. Yan, demonyo naman, ang galing. Ay, pinagsabihan ka na pa, ay, masama ka na. Huwag mo pakinggan yun. Inalalaki pa naman ng mata ko pagkakuan. Nalala ko to si Amir, ginagaya daw ko ni Amir eh. Gusto ko makas si Amir. Ginagaya daw ko ni Amir eh. Ay kung masamang ugali ko, bilang pastor, sa palagay nyo naman kaya, magkakaisa kami doon sa barangay Kanubing. Ay nako, malalaman eh. Igagalang kaya ako ng tiyahin ko kung masama ugali ko? Abay, nautusan kong maglaba kagabi ng damit. Abay, blessing. Abay, kung masama ang ugali mo, mahirap magutos. Tama o mali? Kung hindi ka marunong kapag-usap, oy, wala pang ano yun, wala pang 50 pesos yun, wala pang, dapat mo yan. Hindi ko na kailangan magpa-under pa ng pera para utusan yun. Aba, blessing yun. Nakikinig kayo, blessing din yun. Abay, mahirap mag-preach pag natutulog lahat. Kuha nyo? Blessing sa buhay ko na kapag ako'y ginagamit ng Panginoon, nakikinig. Aba, may problema sa akin kapag natutulog na, tagwawak na at naglalakad na, isa-isa papalabas. Tapos nakikita mo pa, ganyan na. Tagal naman ito. Wala pa yung introduction, 30 minutes na. Ay, 7 yun. Ay, ilang akong gaganyan nito. Abay, badami-dami. May sakit ka. Maya-maya, epilepsy na. Mga kapatid. Ay, 7 yun eh. Ay, hindi pa nag-uumpisa. 5 minutes each. Umpisa na natin. Baka kayo atakin ng epilepsy dyan, mga kapatid. How blessing comes and multiply. Kaya yung, buti nga sumama yung mga tiyahin ko eh. Gusto ko dumami ang blessing nila. Gusto ko. Ayaw nyo ba yun? O di madami ang sasaya dito, mga kapatid. Number 1 is this. Luke 11:28. Isang puntos, isang vocabulary lang. Madali itong tandaan. Pag uwi ninyo, kapag in-apply nyo itong 7 ito, may mababago sa buhay ninyo. Dapat ganoon, mga kapatid, may mababago. Number 1 is Luke 11:28. Basahin natin na sabay-sabay. Okay, andyan na kayo? Luke 11:28. Basahin natin ng malakas, pantaboy ng espiritu ng antok. But he said, "Ye rather blessed are they that hear the word of God and keep it." Tingnan nyo, ang ganda ng salita. Di ginaan doon yung salitang blessed. Blessed. Blessed are they that keep the word of God and keep it. Kung uhukayin nyo na naman yung salita, ito ba'y barak? Ito ba'y esher? Ito ba ay eulogy? Mga kapatid, blessed are they. It means happy are they. So, hindi siya barak. Esher siya. Happy are they. Ibig sabihin, sa simpleng paliwanag, makinig kayo mabuti, lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, sasaya. Sasaya. Hindi lang yon. Pagpapalain din ng Diyos, blessed are they that keep His word. Yung pating Kaya yung number 1 point is this. The first point, that blessing come and multiply is the word meditate. Ang unang paraan para pagpalain ka, Kimpoy, dapat marunong kang mag-meditate ng ano. Huwag kang mag-meditate ng sama ng loob. Ikaw pa naman, pagka may kagalit, detalyado. Pati anino, detalyado yun. Binato ako dito ng kamata sa mata. Minsan exaggerated pa. Pati yung mga salita, ito nga, pati yung mga salitang binibitawan,
Naku, tandang-tanda, ang petsa, ang lugar, ang oras, ang segundo, ang bagsak, ang itsura, tanda yun. Pero yung salita ng Diyos, nanlalaki na ang mata ng pastor, hindi pa rin natatandaan. Ito pa ang problema. Paano hindi i-meditate yung sama ng loob? Sa halip na ikwento mo yung kabutihan ng Diyos, idadaldal mo pa kay ganito. Dito, dito. Ay di lahat ng iyong sistema, ang maaalala mo palagi, ay yung sama ng loob mo sa iyong kapwa. Huwag kang magme-meditate ng mga negative thoughts sapagkat yan ay hindrance sa blessing. Kaya hindi pumapatak ang blessing dito. Palagi na lang yung negative. Yung mga away nyo 10 years ago, 12 years ago, yung pa rin ang kakalkalin, tapos na yun. Yung mga na-broken heart, di yan? Nasaan na yun? Hindi makamove on. Tapos na yung first boyfriend mo, nakakasampu ka na nga eh. O di wag mo nang balikan yung pangalawa. Ako nga, wala pang naikikwento sa inyo eh. Tapos ikaw, dami-dami mo ng kwan. Kung ano-ano, wag kang mag-meditate. Tataas na naman daw ang gasol, mga kapatid. Bumababaga ang presyo dito ng gasol pag tumataas. Tataas ang tuition, lahat na. Bakit hindi ka magnilay-nilay? Alam niyo mga kapatid, hindi niyo mapipigilan ang pagtaas ng presyo. Nasa hulayan ng Biblia. Na darating ang panahon, mga kapatid, na magtataasan lahat. Kaya nga sa panahong ito, bihira na yung mga nagpupuri sa Diyos sapagkat ang isip ay kulang kami. Bakit hindi mo subukan baguhin ang iyong pag-iisip? Ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Kaya nga yung paborito ko, yung Hebrews 13:5. The Lord will not forsake you and forget you. Kaya pag tumataas ang bilihin, hindi pa rin ako pababayaan ng Diyos. Doon ka mag-meditate. Subukan mong mag-meditate sa mga sama ng loob. Lagi kang malungkot. Oo, subukan mo. Hindi ka masaya. Hiwalay ka na sa asawa. Tapos, i-meditate mo pa yung itsura ng kabit. Hahanapin mo pa yung Facebook niya. Ikukumpara mo pa kung sino mas maganda sa inyo. Eh, totoo pa naman, mas maganda naman talaga yung kabit. Alam nga naman, ipagpalit ka sa mas pangit. Ay, pipili naman talaga yun ng, naku, yung ibig ko sabihin. Huwag kang mag-meditate sa mga taong, alam niyo yun, nakagawa ng hindi maganda sa iyo. Ay, kung si Joseph the Dreamer, nag-meditate yun, sa 10 kapatid niya. O, tinan nyo, di ba 10 yung kapatid na ibinenta siya? Abay, tapos pagdating pa ha, tinan nyo ha, kung ang temperament nun masyadong negative, di ba pinagbili siya, alipin. Pagdating doon sa Egypt, anong sumunod na nangyaring disaster? Naku, kakakunti nakakalam. Napagbintangan pa siya na manyak. O, di ba? Nakakulong pa siya, mga kapatid, ano? Oo, nakakulong pa siya. Pagdating sa kulungan, mga kapatid, hindi pa maganda yung environment doon. Imagine, mga kapatid, kung yung buhay niya, makikita mo, mga kapatid, wala kang makikitang magandang progress sa buhay niya eh. Kung dadandamin niya lahat yun, mga kapatid, baka hindi siya umunlad. Pero sa bandang huli ng kanyang buhay, ang sabi niya, di ba namatay na si Jacob, ang sabi niya, mga kapatid, is, baka, sabi ng kapatid ha, ang conclusion nila, ay baka maging ganito ito sa atin sapagkat patay na si Jacob. Pero ang sabi ni Jacob, kung babalikan niya, ni Joseph, sabi niya, nangyari ang lahat ng ito sapagkat kailangang iligtas ng Panginoon ang bayan ng Israel sa panahon ng tagutom. Alam niyo mga kapatid, kahit yung hindi magagandang nangyayari sa buhay sa inyo, kaya nga buti na lang mayroong verse na, all things work together for good. Kaya kayo, kahit may hindi pumapabor sa inyo ang isang sitwasyon, huwag kayong mag-meditate. Meron na uling inaantok. Tumayo uli kayo. Ayan. Nasa ibang panig naman. Oo, tayo muna. Tayo. Sige, tayo. May inaantok. Siguro malamig talaga yung electric fan ngayon. Ayan, okay. Okay. Upo na uli kayo. Ayan. Ayan. Kanina nasa kaliwa. Ngayon nasa kanan. So yung jablo tapos na dito, lumipat dun sa kabila.
Ayan, ayan. So, akala nyo, huwag kayong magtaka, ginagawa ko yan sa uman. Kung dati pinababasa ko ng verse, ayoko natutukoy sa pagbasa ng verse eh. Ngayon, lahat para hindi obvious. Di masaya, lahat pagising pa. O, di ba? Number 1, kaya yun ang yung tatanong. Number 1 is meditate. Eh kung sa ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos, ito may nagtanong pa sa akin, Pastor, bakit alam nyo lahat ng mga ganito? Dapat marunong kayong magbasa ng salita ng Diyos at marunong din kayong magtago ng salita ng Diyos. Huwag kayong magtatago ng sama ng loob. Ito pa, wisdom. Wisdom to ha. Kapag kayo may sama ng loob, mas maganda manahimik kayo. Alam niyo kung bakit? Kapag ang tao galit, walang lalabas na maganda sa kanyang bibig. Kaya pag ako galit, aakit ako doon sa 3rd floor namin. Hindi ako magsasalita. At tandaan niyo din, kapag ikaw galit sa isang tao, may galit ka, lahat ng lalabas sa iyong bibig, hindi maganda. Kaya pag ang mag-asawa, nag-away, ang laging sasabihin niyan, hindi naman siya sasabihin, mag-Jollibee tayo. Hindi naman na. Hiwalay na tayo! Lumayas ka! Blessing? Ginagawang panakot yung lumayas ka. Tapos pag lumayas na, saan na gayon? Mami, tawagan niyo nga. Palalayasin. Kaya nga ako tinatakot-takot ako, huwag mo ko tatakutin, palalayasin niyo ako. Lalayas talaga ako. Kapag ako ang asawa niyo, at sinabi sa inyo, lumayas ka, lalayas talaga ako na walang balikan. Ayoko nung tinatakot-takot ako na makuhan yung mga gayon. Hindi tamang motivation yon na pananakot ang gagawin niyo sa tao. Hindi blessing ang lalapit sa inyo, sumpa. Nakuha niyo? Kaya pag ikaw galit, manahimik ka. Kung anong lalabas sa bibig niyo, tama o mali? Kaya mahirap mag-preach kapag galit ang pastor. Hindi pa ako galit ito. Tandaan nyo, hindi pa ako galit. Normal pa ako nito. Paano? Paano pa kaya pag nagalit ako? Ay, nako, 10 times. Huwag nyo, meditate. Kaya pag kami mga problema, huwag mag-dwell. Ang unang Diyo bubuksan. Ano ba sinasabi ng Panginoon para i-deal ko ang problema na ito? Number 2, mga kapatid. Next, Psalms 103 verse 2. Ayan. Ay, buksan niyo ang Biblia niyo. Ay, share niyo ng Bible yung mga wala. Buti pa si Kuya, talagang gising na gising si Kuya, Hindi talaga nakakatulog si Kuya. Psalms 103 verse 2. Basahin niyo. Verse 1 at verse 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless this holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all. And forget not all His meditate. His, ano yun? Meditate na His all benefits. Number 2 is what you call commemorate. Commemorate. Forget not all. Ang sabi doon? Forget not all His benefits. Alam niyo ang problema minsan kung bakit hindi dumadami rin ang blessing? Maraming tao mabilis makalimot sa Diyos. Mabilis makalimot sa kung anong ginawa ng Panginoon nung nakaraan. Meron akong kinakounsel, Kanunood ang uman yun Sige. May isa ako doon nawala ng trabaho. Pastor, pag-pray mo naman ako na makakita ng trabaho. Di binigyan ng trabaho ng Panginoon. Nawala na uli ng trabaho. Pastor, pag-pray mo ako, wala na akong trabaho. So sige, pag-pray kita. Nagkameron na naman ang trabaho. Pangatlo na naman. Di ba uso naman yan ang nawawala ng trabaho? Pandemic nga. Lumapit na naman.
Basta pag-pray mo ako, kasi kailangan ko ng trabaho. Ay, sa pagkakataong ito ay, ilang beses ka na nawala ng trabaho at nagkameron ka na ng trabaho at ipinag-pray ng trabaho. Bakit ang ugali mo hindi pa rin nagbabago? Parang hindi mo kilala ang Diyos kapag nawawalan ka ng trabaho. Alam niyo, pag may problema ang tao, minsan nagpapakilala ang Diyos sa buhay mo na ito ako. Kaya yung bahay namin na yon, na binayaran namin, kilala ko na ang Diyos. Kilala ko na. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sa bawat blessing na dumadating sa buhay mo, dapat nagmamature ang ugali mo. Ilang taong ka ng anak ng Diyos at pabalik-balik sa simbahang ito, isa pa rin ang ugali mo, bungangera. Hindi na bago-bago yun eh. Maganda sana kung ngayon bubunganga mo, blessing eh, hindi eh. Nakuha niyo ibig sabihin? Dapat, kaya si Ate Lenny, ikaw ginagamit kita Ate Lenny, example eh. Dito yun, nag-testimony si Ate Lenny. Diyan, nakaupo ako, galing ng Amerika yan. Sabi ba na Ate Lenny, hindi ko malilimutan yun eh. Sabi na Ate Lenny, yung kantang Still Sweeter, ano yun? Still Sweeter Everyday. Hindi ko pa naiintindihan yun. Sabi ni Ate Lenny, hindi ko makakalimutan Ate Lenny yun. Nakatatak yun sa isip ko. Kahit magka-Alzheimer's ako, maalala ko yun. Sabi ni Ate Lenny, mas nakilala ko ang Diyos. Napatingin akong ganyan kay Ate Lenny. Anong mas nakilala ko ang Diyos? Eh, asawa mo ang pastor, hindi mo makikilala ang Diyos? Sinabi ko yun sa isip. Sinasabi niya na mas nakilala ko ang Diyos. Doon sa pagpunta na sa Amerika, siguro may nireveal ang Panginoon, ganyan. Ang pag-iisip ko naman noon, napaka-immature pa. Paano hindi niya makikilala? Asawa siya ng pastor, nag-aral sa Bible School. Yun pala mga kapatid, sa buhay ng tao, minsan akala mo kilala mo na ang Diyos, pero hindi pa pala. Minsan gagamit ang Diyos ng problema para mas makilala mo ang Diyos. Ganun pala yun. Bibigyan ka titaaday ng problema para mas makilala mo ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos, para mamaster mo siya. So isang problema, dapat sa susunod, kapag may dumating na same na problem, dapat hindi na ganun ang pag-uugali mo dahil kilala mo na siya. Parang si Pastor Rick lang yan, pag nilapitan mo't nangutang ka, hindi ka bibigyan, lalapit ka pa ba? Huwag tayong pupunta sa bahay ng mga Reynoso, 10 ang aso, bago ka makarating doon sa kanila. Kayo? Dahil kilala mo na siya. Kaya pagka ang Diyos, kung ilalagay mo sa magandang kwan, ay kilala ko na ang Diyos. Kahit ihulog ako sa bangin yan. Di ba anong sabi ni David? Nung hinirap niya si Goliath, anong kinimemorate, anong inalala niya? Yung ginawa ng Panginoon, nung kaharap niya sa Goliath, inalala niya kung paano siya trinay ng Panginoon sa gubat. Di ba? Anong kanyang mga pinatay noon? Bear. Ano pa? The paw of lion. At ikaw naman, Goliath! Sabi pa niya, ikaw, supot ka, Goliath ka. Yun, di, nasa Bible yun, nasabi doon. Ikaw, ibibigay ka sa akin. Inalala niya ang kabuti. Kaya ang sabi ng Panginoon, oy, Moses, sabihin mo dyan sa mga Israelitang iyan, na kung paano ko sila iniligtas sa land of Egypt, baka makalimutan nila. Kaya bumabalik uli sa negative state of mind ang tao, nag-iisip na naman kung ano-ano, sapagkat nakalimutan nila ang kabutihan ng Diyos na ginawa noong una. Tama o mali? Ikaw ngayon nag-iisip pa ang hirap ng buhay. Tanungin ko sa inyo, 20 years ago, magkano ang sahod mo? Ikaw kumpara sa sahod mo ngayon, baka 10 beses ang taas. Tapos nagre-reklamo ka ngayon. Samantalang nung unang panahon, wala naman tayong AC. Ngayon naka-AC ka pa. Di ba? Noong pagbibili ka ng sneakers, nung ka pabibili sa katsa. Ngayon, punta ka lang sa bahay namin, meron na. Nakuha nyo, hindi na madali mga kapatid. Doon bata ako mga kapatid, ang eroplano tatanawin ko lang. O, nung bata kami, kayo, ginagawa nyo yun? Kayo mga bata. O, kayo mga nanay. Pag may dadaang eroplano, oh, may eroplano. Sisilot naman kayong gayon. Oh. Ngayon,
Kaya hindi ko makakalimutan yung first time ko sumakay ng aeroplano. Totoo kaya bumabaliktad yung tiyan? Oo, talagang gumanyan pa ako, kumawak pa. Ano kayong pakiramdam? Alam mo yung mangyalamang yan? Yung ganyan. Wala naman. Ay, okay naman eh. Hindi naman gumugulong yung tiyan ko. That was 2007. Unang sakay ko sa aeroplano. Siyempre, sa layo ng biyahe, 9 hours, walang tulugan yun. Eh ngayon, tinutulugan ko na. Ay ba, pag ikaw yung tipong konting uga ng aeroplano eh, ay babagsak. Ay, nakailang turbulence ka, hindi ka pasanay? Kung talagang panahon mo na mga kapatid, panahon mo na, alalahanin mo ang kabutihan na Panginoon. Ay di sasaya. Sa halip na nagbibilang ka, ilan yung babayaran mo. Pag nagbilang ka ng utang, nakakalungkot yan. Lalo na, kapag bibilangin mo, yung mga ilan yung hindi nagbayad sa inong utang, naku, nakakalungkot yan. Ay, naranasan ko yan. Noon, pero hindi na ngayon. Bakit? Wala na akong pinapautang eh. Oo. Number 3. Oh. Number 1 is? Pangalawa? Alalahanin nyo yung magaganda. Huwag nyo alalahanin yung kwan. Kayo mag-asawa, alalahanin nyo nung first time nyo pa lang. Di ba? Daddy, nakatanggap ako ng huling bulaklak. Nung 10 years ago pa. Baka naman ang sunod kong bulaklak, ipagpatay na ako. Para hindi mo iwanan yung asawa mo. Alalahanin mo nung payat pa siya. Alalahanin mo. Nung hindi pa puti ang buhok niya, alalahanin mo yung mga itsura ng nakaraan. Huwag niyong alalahanin yung mga away. Ito pa, pag pinagsama-sama niyo yung kwan, yung mga sama ng loob niyo, sasabog din kayo. Pag sama-samahin niyo lahat ng magagandang alaala, magbabago ang mood niyo. Eh di papasok ang blessing. Yung ito lang ha, yung makangiti ka lang, blessing na yon. Yung makangiti ka lang. Ako kahit walang asawa, masaya. Pero mas masaya kung magkakaroon ka ng asawa. May tagahugas ka ng plato. Diba? Ay, ang tagahugas ng plato kay si Remedy eh. Mami, yung lutuin ito. Oh. Ay, tinitingnan ko yung aking kapatid eh. Malaki na yung, may apo na dyan. O, diba? O, blessing. Pero hindi ko sinasabing maging single. Pag may nagtatanong sa akin, Pastor, kayo mag-aasawa pa? Hindi ko sinasara ang usapan. Kung ang mami umaasa pa, edi ako pa. Kaya hindi. Kaya lang baog na yan, di na pwede. Pangatlo, mga kaparit, ha? Kaya kitin ninyo, kapag uuwi ako, ang naalala nyo lagi magandang bagay. Pero pagka lagi ang naalala nyo sa akin pangit, ayun yung lumapit sa akin. Kaya minsan sa isang tao, minsan kalimutan nyo naman yung mga negative. Isipin din nyo din na, kahit anong sama na isang tao, ito tatandaan nyo, kahit anong sama na isang tao, mag-isip na kayo ng pinakamasamang tao na nakilala nyo sa buhay nyo, Nanay Haning. Tatay Joe ba? Asan yun? Asan si Tatay Joe? Laging present yun eh. Ha? Nasaan yun? Nasaan yun? Ay, yan. Bakit nananahimik ito ngayon? Ito, nakakatuwa ito. Kahit na andito ko, isipin nyo na ang pinakamasamang tao sa buong buhay nyo. May naiiwan pa rin niyang mabuting bahagi sa kanya. Oo. Kaya minsan ang tao, hindi lumalapit sa isang tao, lagi yung iniisip yung pangit. Meron pa rin. Kung ang Diyos nga nagpapatawad ng magnanakaw, sila pa kaya? Ay baka kung ang Diyos ay nagtatanim ng sama ng loob, walang makakapasok sa pinto ng langit. Diyan kayo sa labas, masunog kayo sa impyerno. Kaya ang Panginoon yung kasalanan mo, kahapon, ngayon, at bukas, pinatawad na ng Panginoon yun. Kinalimutan na ng Diyos yun. Kaya sino mang nananampalataya kay Kristo, welcome sa langit. Sapagkat ang Diyos mismo, hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Ay kung ang pastor nagtatanim ng sama ng loob, abi, ang hirap mag-preach. Biruin niyo pagkagalit ako kay Army, hindi ako, iiwas ako din eh. Ay gano'n naman ang tao, may sama ang loob, iiwas ka. Kaya mahirap sa isang pastor ang puro nagtanim ng sama ng loob sa lahat ng maginawa ng member. Abay, hindi ka nagagalaw, doon ka na lang sa gitna.
Kaya kita ninyo, may mga kagalit dito sa simbahan. Pagka welcome song, may ruta, may biyahe, na iiwas papunta doon, papunta din sa kabila. Dahil sa totoo lang, mahirap naman makipagplastikan, di ba? Oo, mahirap makipagplastikan, di ba tita? Talaga may ruta yun, may biyaheng papunta doon, papunta dito. Ay, ang sarap ng wala kang kagalit at masarap ang pakiramdam na wala kang iniisip na hindi maganda sa iyong kapwa. Bukod pa sa pagkamay, may pagyakap ka pa. Tama o mali? O, number 3. Number 3 pa lang? Hala, naku, bilisan na natin. At baka kayo magutom. Number 3, mga kapatid. Number 1 was? Number 2 is commemorate. Ito, 2 Samuel 7:27. O, bibilisan na natin ito at medyo, pasensya na ha kung medyo napapahaba-haba ng konti. Dinivide ko lang yun sa 365 days. Okay. Kasi sa isang taon na ulit tayo magkikita-kita mga kapatid ha. 2 Samuel 7, ayan ha. Ito maganda ito. Ito ay hindi ugali ng mga Pilipino. Okay, 7 ha. 2 Samuel 7. Okay, ando na kayo? 27 and 29. Okay, andyan yun. Basa natin. And now, O Lord, O God, and now, O Lord God, Thou art the God, and Thy words be true, and Thou hast promised this goodness unto Thy servant. Therefore, now let it please Thee to bless the house of Thy servant, that it may continue forever before Thee. For Thou, O Lord God, hadst spoken it, and with Thy blessing, and with Thy blessing, let the house of Thy servant be blessed forever. Kailangan pala natin ng blessing na galing sa Diyos. Ang context dito mga kapatid, number 1 is meditate, number 2 is commemorate, number 3 is dedicate. Nagkaroon ng bahay yung propeta. So ang ibig sabihin dito mga kapatid, para dumating ang pagpapala at dumami, ganito. Kailangan i-dedicate mo ang sarili mo at anumang merong pag-aari na meron ka sa bahay mo. Hindi yung nagpatayo ka, tapos hindi, kasi ang context nito, house of dedication ito eh. Mga kapatid, ibig sabihin mo, hinahayaan mo na ang Diyos ang mag-take over at mag-control ng iyong pag-aari sa buhay. Kasi aanhin mo naman mga kapatid, na pagkalaki-laki ng bahay mo, pero nag-aaway naman kayo sa loob ng tahanan, alam nyo kung ba't kayo nag-aaway minsan? Sapagkat ang Diyos ay hindi naghahari doon sa loob ng tahanan na yun. Kaya yung dedication mga kapatid, o child dedication na sinasabi natin, hindi po ito mga kapatid, a cultural practice of the Christians or the Filipinos. Sabi ng iba, ipabless natin yon. Di ba nauuso yung ipabless natin yung bahay? Ang malalim nito, ikaw mismong nakatira doon, kinikilala mo na ang Diyos ang siyang magsusunod o magtitake control ng tahanan ninyo. Yun ang ibig sabihin doon. Pinabless mo tapos ayaw mong pabuksan yung bahay mo sa Bible study? Hindi pa pwede yun. So ibig sabihin mo, hahayaan mo na ang kalooban ng Diyos ang siyang masunod doon sa loob ng tahanan. Kapag may immorality doon sa loob ng bahay na yon, hindi pa pwede. Kailangan kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang masusunod. Kaya napakahalaga mga kapatid, na yun ang ibig sabihin nun, na kapag nag-forward ka ng dedication, you let God take control. Kasi totoo naman yun. Kapag ang diablo na nag-control ng buhay mo, at yun ang purpose ng diablo, he is like a lion seeking whom he may devour. Kung sino ang tahanan, relasyon, na ang diablo ang may control, titiyakin ko sa inyo, wasak ang pamilyang iyon. Kaya hindi naman ako manghuhula. Pero minsan mga kapatid, kapag ang isa sa inyo nag-backslide, tumalikod. Magbilang na kayo ng araw. Maraming problema ang darating sa buhay ng mga nanlalamig. Ako po'y nalulungkot sa mga nag-backslide. Yung mga wala dito. Imposibleng pagpalain ang isang tao sa labas ng kanyang kalooban. Kapag ikaw tumapak sa labas ng kalooban ng Diyos, parang prodigal son, nung siya ay naglayas,
at lumahumayo sa kanyang sariling lakad, mga kapatid, mapapansin nyo na naubos ang kanyang kayamanan at lahat ng bagay. Bakit? Lumabas sa kalooban ng Panginoon. Kaya wag na wag niyong pababayaan ang paglilingkod sa Diyos. Sapagkat naandun ang blessing. Kaya nalulungkot ako pag minababalitaan akong kwan, wala na si kapatid na ganito. Makikita ko na lang, mag-antay kayo, may mga problemang, may problema, Sister Vicky, nalalapit sa inyo kapag ang isa sa inyo tumalikod sa Panginoon. Grabe naman. Hindi ka na naglilingkod sa Panginoon. Mas mapalat ka pa sa akin. Ano daw yun? Parang sinabi mo sa akin, unfair ang Diyos. Pwede kang mas mapera sa akin, pero titiyakin ko. At ito'y siguradong sigurado. Mas mapayapa at mas masaya ang buhay ng taong tapat sa Diyos. Sige na! Mas mapera ka na! Mas gwapo ka pa! Iyon yan! Sikat ka na! Pero kung malayo ka sa Diyos, titiyakin ko sa iyo, mas matahimik ang buhay ko sa iyo. May mga tao ito maganda na. Diba, maganda na. Insecure pa. Maganda na yun Insecure pa sa maganda. Paano na yung pangit? Tama o mali? Isang example niyan. Tignan ko isang example Makinig. Sa pasalubong. May chocolate na yon. Nakalamang lang ng kahon yung chocolate niya. Kahon lang ang nilamang. Parehas na naman chocolate. Kapag doon, pwede ka subukan ng Diyos kapag doon sa bagay na yon, ikaw'y mainggitin, chocolate pa lang yun pinagtatalunan nyo na, akin yung may kahon! Dilamunin mo yung kahon kung diyan ka magiging masaya sa kahon di yun yung kahon. Ang dami nyo nga dito. Kalahati naman galit sa pastor. Sige nga, dami-daming comment. Maganda na yung maunti kayo na kayo na may nagmamahalan. Naku niya, ibig ko sabihin. Yun yung blessing. Kaya nga may sinasabi ako, kapag ka binigyan ko ito ng isang piraso, parang Diyos din yan at hindi ka masaya sa binigay ko sa iyo, sa susunod din na kita bibigyan. Ang sarap bigyan kasi ito kinikwento ko sa inyo mga kapatid, Doon sa Oman, may mga Bengali doon. Bengali yung mga naguhukay na lupa doon Ay merienda time. Merienda time. Ay naawa ako, sa init ka naman sa Oman. Bumili ba naman ako ng isang Pepsi? At isang Cadbury. Social Cadbury ang pamerienda. Siguro dito, bukayo lang. Pagkabigay ko ng Cadbury na chocolate, isa lang yung binigyan ko. Magkakasa lang sa isa yon. Alam yung ginawa nung, ang ginawa noong Bengali? Bangladesh yun Bengali ang tawag namin Tinawag yung ibang kapwa, parang langgam. Tinawag yung, may pamerienda si boss. Naghati-hati doon sa isang, pero kung Pilipinong pinagbigyan mo, tatago pa yun, pagsusulo. Pag Pilipino ang pinigyan mo, magsusulo, ibubulsa yun. Akin lang to, pambira. Minsan lang makatikim ng tsokolate Abay, nagtawag, sabi ko sa isip ko, kung ako tao na nakakaisip ng ganito na gusto ko ulit siyang bigyan kasi gusto ko yung ugali, ang Diyos pa kaya? Nakuha nyo? Kaya kung ikaw sa maliit na blessing, ang pangit ng ugali mo, nakakatamad kang bigyan. Kaya yung mga binigyan ko ng halimbawa, 500 lang, tuwan-tuwa ka, bibigyan kita uli sa susunod. 200 naman. Bumaba pala. Sasabihin ko sa inyo, hindi, totoo naman, ikaw ba, magbibigay ka uli sa taong ang pangit, hindi mo lang nagpasalamat, wala man lang respeto, bibigyan mo uli? Kung ikaw tao, may ganung pag-iisip, ang Diyos pa kaya? Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya i-dedicate mo, kikilalanin mo ang Diyos. Dapat marunong kang kumilala na lahat ng blessing mo, kung wala ang Diyos, wala ka. Hindi ka dapat magyabang. Nagpagawa ka ng malaking bahay. Bawal pumasok dito! Ang hindi Class A, kahit man lamang Class A na LB bag. May ganun? Ano daw yun?
Ayun, nagchismisa na, nag-usap yung dalawa. Naka-LB ba kayo? Oh. Hindi yung, andyan na naman yung mga yan. Naku, mga taga-Baptist Church na yan, magdadala na naman yan kung pagkain, take out pa yung mga yan. Maganda nga yun, may nadadala. O di ba ka? Oh, ang babaho naman ng mga yan, lalo si Pastor Iboy na yun. Sama pa niya si Amir. Tapos, buntis pa siya, dadami na naman yung sasama niya sa bahay niya. Pag dumalaw ang pastor, matuwa kayo. Mamili kayo, mangungutang o pastor. Okay. Sinong gusto niyong papasok sa bahay ninyo? Minsan ang Diyos nagsasawayan. Lagyan ng mga anghel. May mangungutang na pupunta doon kay pastor. Iiwas yan. Diba? Sa totoo lang, blessing sa akin ngayon. Sa totoo lang ha, isang bagay ang nawala sa buhay ko. Inilayo ako ng Panginoon sa mga mangungutang. Hindi totoo yun. Mula nung ako'y mag-full-time sa ministry, nagbago siguro ang mindset ng mga tao. Wala nang trabaho si pastor. Nagbago. Nung may trabaho ako, grabing mangutang. 10,000, 15,000, mga ganun mga ano. Kasi ang mentality nila, ay, Amex. Kaya mahirap din pala yung nagkwekwento na, ang dami kong incentive, ganyan-ganyan. Naku, pag nagkwento ko masyado ka madaldal sa iyong blessing, minsan hindi rin maganda Lapitin ka na mangungutang. Akala nila mapera ka. Okay, ingitan ka, di ba? Minsan babalansihin mo din. Magpuri ka sa Panginoon, salamat pa. Huwag mo na masyadong pagpakalandakan pa. Nagpapahayag ka ng mga mangungutang, welcome. Madami akong pera. Alam niyo yun? O kapag may blessing ka, i-dedicate mo agad sa Panginoon. Sa Panginoon mo sabihin lahat ng mga blessing na dumadating. Salamat, Panginoon. Ako'y pinagpala mo ng magandang anak, ng trabaho, ganyan. Ito pa, kapag yung anak nyo, i-dedicate nyo yan sa Diyos. Kapag naging mabuti ang anak mo, blessing yan. May mga anak kayo na ang dami nyo nang ginastos dahil ang daming problema ng dala ng anak ninyo. Bakit? Malayo. Kaya dapat, hindi lang nyo i-dedicate yung inyong mga anak na yan sa pag-aaral sa school. Dapat i-dedicate nyo din yan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung mga anak nyo at mga apo nyo na malayo sa Diyos, problema yan pagdating ng panahon. Tama o mali? Ako ba naging problema ni Remedios? Sige ka. Wala kang pasalubong sa akin pagbalik. Number 3 is dedicate. Pang-apat mga kapatid, okay? In ilang pang minuto. Malapit na. Okay, pang-apat, Joshua 3 verse 5. Ayan. Joshua 3 verse 5. Number 1, meditate, commemorate, dedicate. Ito pang isang maganda. Joshua 3 verse 5. Ang sabi dito mga kapatid is this. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do, yan. The Lord will do wonders. Ang Diyos ay gagawa, ang maganda ito, ang Diyos ay gagawa ng kamangamahang mga bagay. Kaya yung pang-apat mga kapatid is this. Yung pang-apat, para yung blessing ay dumating at dumami, it's not only to meditate, not only to consecrate, not only to dedicate, but also consecrate. Ang ibig sabihin ng consecration mga kapatid, yung binabanggit dito, and Joshua said unto the people, sanctify yourself. Dapat marunong kang humiwalay. Ibig sabihin ng consecrate, paging banal. Pag sinabi natin paging banal, kasi ganito yun kung gusto mong maging banal sa buhay mo, kailangan marunong ka ding, marunong ka ding humiwalay sa hindi maganda o sa kasalanan. Kaya ang buhay ng tao nagiging madumi. Tandaan nyo, ang hindrance sa blessing, ito, isa lang naman ang hindrance sa blessing. Alam nyo kung ano yung isa na yun? Ano yan? Kasalanan lang ang pumipigil sa pagpapala ng marami sa atin. Kaya kung ikaw, hindi marunong humiwalay sa kasalanan, mga kapatid, tandaan nyo, hindi rin lalapit ang pagpapala sa inyo. Kasalanan ang naging dahilan kung bakit ang tao naghihirap sa mundong ito. Biruin ninyo. Kung hindi nagkasala ang tao, hanggang ngayon, naglalakad tayong hubot-hubad sa Garden of Eden. Oo! Tama o mali? Pero hindi mo na pinoproblema kung anong susuotin mo. Hindi mo problemahin kung anong brand. Kaya maraming pagpapala sa atin mga kapatid, nang dahil sa kasalanan, kaya yung mga tao nabubuhay,
sa bisyo, ay problema ang dala. Ang bisyo, masarap lang yan sa una. Sa una lang yan masarap. Pagdating ng dulo niyan, hindi rin maganda ang bisyo, ha? Ang mga baptist hindi nga nagiinom, ang takaw naman. Hoy, bisyo din yun. Walang masamang magtakaw kung marunong ka namang tumakbo. Siguraduhin mo, susunugin mo yan. Kaya ngayong gluttony, kasalanan din yun eh. Biruin ninyo. Kaya, dapat marunong ka ding umiwas sa hindi maganda. Lumayo ka sa mga barkadang mali ang impluensya. Yung mga barkada na yan. Hoy, kayo mga kabataan kayo. Lumayo kayo sa mga barkadang hindi maganda ang impluensya. Oo. Naku, naranasan na namin yan. Masaya sa una. Sino nga ito? Kapatid ni? Ngayon ko lang, nag-flashback bigla ako. Sabi ko, parang kilala ko ang mukha nito. Ang anak nito ay si? Yung baga. Ang kapatid mo ay si? Ay, si Imelda Lucas. Okay. Nakita ko na, naalala ko na. Kamusta si Sister Medi? Nasa Laguna siya. Sige, balik tayo sa pang-5. Ano yung sunod? Naalala ko lang. Naalala ko na. Number 1 is? Number 2? Number 3? Ano sunod? Consecrate. Kailangan marunong tayong humiwalay sa kasalanan. At pang-5, okay, sunod. At ito yung madami. Sabi ko nga sa inyo ito, madami ito eh. Sorry, pang ano na? Pang-5 mga kapatid. Ito, maganda ito. Sa mga mainitin ng ulo. James 1:19-20. Okay. Kuya Perdi, pakibasa. James 1:19-20. Hindi ikaw ang mainitin ng ulo kung bakit, baka isipin mo, siguro si Perdi mainitin ng ulo kung bakit kong pinabasa. Hindi, nagkataon lang ikaw ang gusto kong pabasahin. Sige, basahin natin lahat mga kapatid. Ayan, pang-5. Okay. James 1:19-20 mga kapatid. Sa palagay nyo, ano itong pang-5? Kapag nahulaan nyo, may chocolate kayo sa akin. Sige, ano yan? Okay, next. James 1:19-20. Ang sabi dito, for the wrath of man worketh not in the righteousness of God. Wherefore, 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Ano sa palagay nyo ang pang-5? Ito, isa sa mga hindrance ng blessing ito. Maria Fe, ano sa palagay mo ang pang-5? Kung ang una ay meditate. Pangalawa ay? Pangatlo ay? Ano pang-4? Ang pang-5, alam nyo? Slow to anger. Swift to hear. Slow to anger. Ito kadalasan. Titaanan na sa palagay mo ang pang-5. Kailangan ito sa kanubing, kailangan ito. Kailangan lalo sa pamilya Marasigan. Kailangan. Sarah, ano sa palagay mo ang pang-5? Hello, nana, ate, ayan. Chan, ano sa palagay mo ang pang-5? Ano? Ano, pensionate? Nasaan si scholar? Anong consecrate? Kasasabi ko lang ng consecrate. Ano yung pang-5? Tatay, baka ikaw makaano, sasama kita sa umang pag nahulaan mo. Sige. Kayo na dyan sa likod. Babli. Ano? Yung nanay ni Renren. Ano? Nanay nga ba ni Ren yun? Ano yung pang-5? Ano? Ayun, ikaw isasama ko sa uman. Mag-ipon ka na ng pamasahe. Pang-5 mga kapatid, alam nyo minsan ang kailangan natin kung bakit nawawala ang blessing? Kulang sa patience. Ano yun? Temperate. Yan. Temperate. Maraming mga tao, piruin nyo ha, pag masyadong magagalitin kung ano-ano yung mga sinasabi, kung ano-ano yung mga ginagawa. Mga bagay na hindi mo dapat. Tignan nyo ha, pansinin nyo. Hindi ko nababanggitin yung isa dyan. Nagalit. Tinapon yung cellphone. Naku, iPhone pa naman. Sabi ko'y tanga.
Tingnan ninyo, kapag ikay nagagalit, nawala na ang blessing, nadagdagan pa ang bayarin, bakit? Itapo mo baga naman ay cellphone. Tapos palalayasin mo yung asawa mo. Bakit hindi mo subukang huminahon ka naman? Kumalma ka muna, mag-pray ka muna, bago ka gumawa ng isang hakbang. Kaya mga kapatid, yung taong magagalitin, ang daming blessing na nawawala sa kanila. Minsan trabaho. Minsan kailangan mo para magtagal ka sa trabaho, lalo na sa abroad ha. Sa mga gusto mag-abroad dyan, sinong nag-a-apply? Taas ang kamay. Lalo na kung tiyahin ko yan ha. Domestic helper halimbawa, no? Kailangan, lalo kung sa Saudi kayo pupunta, kailangan nyo ng baon na mahabang pasensya. Dahil kung ikay pupunta ng abroad at hindi mo kayang tiisin at tagalan ang ugali ng ibang tao, mga kapatid, mahihirapan ka. Di ba, Remedios? Totoo yun! Kung ikaw sa sarili mong pamilya, hindi mo kayang tagalan, ito, totoo ito ha, kung pamilya mo, hindi mo kayang tagalan ng ugali nila, ay tinitiyak ko, yung ibang tao pa kaya, tagalan mo ugali nila? Tama? Ugali. Ugali ang sinasabi ko sa inyo. Ang isang faktor kung pagpapalain ka o hindi, ugali. So far, wala pa akong nakikitang naiinip ngayon. Malapit na. 2 na lang. Tiisin mo na. Matatapos din yan. Alam nyo minsan, time's out, sabi niya. Alam nyo, paglilipad kami, di ba mula Pilipinas hanggang Pilipinas, 9 na oras yun eh. Kapag iisipin mo yung 9 na oras na yun, abi, anong tagal mong nakaupo doon sa eroplano? Hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano. Minsan alam nyo ginagawa ko, naglalakad ako doon sa gitna. Biro nyo, naglakad ka na, nakaburn ka pa sa loob ng eroplano. Kasi naman kaya yung mga taong buwisit na buwisit, yung may mga taong madaling mainis, madaling magalit. Tandaan nyo yung mga taong madaling magalit, madaling mainis, hindi ito makapag-formulate ng magandang desisyon. Yung hindi marunong maghintay sa pila. Kaya ang iba at ang ilan, nakapag-asawa ng hindi marunong, ng hindi tamang tao, alam nyo kung bakit? Masyadong nagmadali. Kung nga, pastor, sobra na sa deadline eh. Oh, yung iba nagmamadali. Kayo mga young people, huwag mo na masyadong magmadali. Yes, hello? May 2 points pa. Miya ka na tumawag. Hindi pa tapos. Hello? Oh, number 6. Oh, yan. Oh, 2 na lang. Parang sa eroplano, pag sinabi mong, we are about to descend, lahat ng tulog gising. Kaya kita nyo, gising na ako. Kasi 2 na lang. Nagising na yung tiyahin ko. 2 na lang eh. Gising na eh. Nag-aalas na, nagbabalot na yan. Dadalo na lamang. Palista kami, Jollibee na kami mamaya. 2 na lang eh. 2 na lang eh. Papatapos na. O, diba? O. O. So, sino yun? Ikaw isasama ko sa uban? O. Pag-usapan natin yan. Sige. O, mag-ipon ka ng pamasahe. O, yan. O, pang-6, the last. Yes. O, isipin nyo, patapos na. Gaganda ang pakiramdam ninyo. Pag iniisip-isip yung mahaba pa, naku, magtatagal kayo. Okay, next. The last 2. Mga kapatid, ito. Isaiah 41, 6 and 7. Last 2, mga kapatid.
Finally, matatapos na. Isaiah 41. Ako na po magbabasa, mga kapatid. Okay. Ang ating sunod na pagkikita, mga kapatid, ay bago ako umalis. Meron lang po akong 45 days to stay in the Philippines. At siguro gising na yung mga taga-Oman ngayon. Okay, next, mga kapatid, Isaiah 41, 6 to 7. Okay. Ito po ang sinasabi at nilalaman. They helped everyone, his neighbor, and everyone said to his brother. O, yan maganda ito. Sige. Sino kayo makakahula nito? Ang makakahula, isasama ko mamaya. Luluwas ako papuntang Santa Rosa. Okay, basahin natin yan. Okay, sabay-sabay. They helped everyone, his neighbor, and everyone said to his brother, be of good courage. May kinausap siya. Huwag kang manghina. Kakayanin mo yan. Oo. Pinapayuhan ng maganda yung kasama niya. Ano sa palagay nyo, ang isa pang dahilan para ang blessing dumami. Oo. Ano yon? Kung kanina ay temperate, considerate, ito namang isa, ang keyword dyan ay itong verse 6, ano? So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smooteth with a hammer him that smote that anvil, saying, it is ready for the soldering, and he fastened it with nails that it should not be moved. Verse 6, so they helped everyone, his neighbor, and everyone said to his brother, be of good courage. Ano sa palagay mo ang pang-anim? Ano yon? Narinig ko. Nakanino yon? Sino yon? Ano sinabi mo? Sinabi ko ba? Sinabi ko ba? Ano sinabi ko? Hindi yon. Motivate ang sinasabi ko kanina. Anong ibig sabihin niya? O yan. Sama ka sa akin mamaya, ha? O sige. Hindi na tayo babalik. Ito. Yung pang-anim, mga kapatid, naniniwala ako, kung ang diablo may padala, minsan ang diablo may padala sa buhay mo eh. Ang Diyos may padala din. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay gagamit ng tao, tao din ang gagamitin niya, para kahit magkita kayo, magkausap kayo, may dalang encouragement yung taong yan. Halimbawa ngayong umagang ito, hindi po aksidente na ako ang speaker ngayon. Hindi nagkataon na lahat. So minsan ang mga pastor, o kung sino man mga kapatid na filled by the Holy Spirit, dadating sa buhay mo para pagpalain ka. Merong gagamitin ang Diyos na tao para pagpalain ang buhay mo sa maraming bagay. Kaya dapat marunong ka din kumilatis kung sino ang tatanggihan mo at sino ding aawayin mo. May mga tao, pipiliin mo din kung sinong aawayin. Minsan nga, kung sino pa yung kaaway mo noon, siya yung magiging blessing sa buhay mo ngayon. O may ganon. May ganon yun. Hindi mo ka-close, hindi mo kalapit. Abay, mahirap mga kapatid na ikaw lang mag-isa nabubuhay sa mundong ito, na wala kang kausap. Mahirap din yung hindi ka marunong makipagkapwa-tao. Dapat marunong ka din makipagkapwa-tao dahil doon nagbubukas ang channel ng blessing. Abay, mahirap maging tendera kung hindi ka nabuka ng bibig. Saan ka nakakita ng tendera na, ay, parang sa Oman lang. Pag pumunta ka doon sa Oman, nasusuplada ng mga Arabo eh. Pag may tatanungin ka, finished? Kalas? Pero pag Pilipino, parang sa Jollibee, good morning, sir. Welcome, what is your order po? Ganyan. Ang babait ng mga ano. Abay, hindi ka makaka-attract ng tao kung hindi ka marunong makipagkapwa-tao. Kaya yung mga ano, ito, huwag niyong aawayin ng pastor. Abay, kung aawayin niyo yung propeta, nakita niyo yung nangyari kay Noah. Walang nakinig sa kanya. Di ba? Kay Moses. Kaya hindi maganda sa isang simbahan na kapag nakarinig. Kasi ngayon pastor na ako, naranasan ko na eh. Nakita ko na mga kapatid kung ano ang nangyari sa mga member na umaaway sa pastor. Kaya nung ako'y ordinaryong member lang dito, ang isang bagay na hindi ko magawa-gawa, siraan si Pastor Noel Pagco sa likod niya. Sige, sino sa inyo makapagsasabi na, uy, dati naman sinisiraan mo si Pastor Pagco eh.
Nakakatakot. Hindi nyo lang alam kung paano kayo pinagpe-pray ng inyong mga pastor. Kaya kung gusto nyo ng blessing, dumikit lang kayo kay Pastor Iboy. Dikit lang. Huwag lang kayong mangungutang. Parang alam mo naman yung sasabihin ko, brada. Sasabihin ko sa inyo kung kanino kayo didikit. Kapag pangungutang na. BDO. Doon lang kayo lumapit. Pero kung titignan yung pastor niyo, mukha namang mapera, di ba? Rich siya na. Tignan mo, pangiting-ngiti. Kasi kung walang pera yan, nakasimangot na yan. Pero totoo yun, mga kapatid. Huwag kayong lalayo sa pastor. Kung kailangan nyo ng advice, dalawin nyo. Ito pa, di ba ang kultura dito sa Pilipinas? Ang madalas dinadalaw, ang member. Tama, no? Minsan naman, siya naman ang dalawin nyo. Oh, hindi. Totoo ako, seryoso ako. Di ba lagi siyang naghahatid? Nakita ko ngayon si Pastor Iboy, parang ako na ngayon. First time ko nakitang siya ang pianista. Siya ang driver. Nawala na yung mga kunya, di ba? Sabi ko, ngayon hindi na kami masyado nagbabanding. Kahapon nakita ko, siya pa yung cameraman dun sa... Parang ako eh. Wala kaming worker eh. Ngayon nung walang worker, siya na yung kumikilos. Bakit hindi naman minsan kaya? Patunayan nyo ngayong tanghali ito, yayain nyo siya. O, kumain kayo. O, kahit din lang sa Jollibee, balik na rin nyo naman. Huwag namang madalas. Baka masanay, habang naandito lang ako. Isasama nyo naman ako. Isasama nyo naman ako. Bakit ako nagpayo eh? Hindi. Seryoso yung, paminsan-minsan naman, siya naman ang inyong... Tandaan nyo, pag pinagpala nyo ang pastor, parang yung kwento kay Kwan, doon kay prophet, ano to? Sino nga to? Yung the woman of Sarifat, nung pinakain niya si, sino nga to? Elijah, di ba? Di ba pinagpala ng Panginoon? Oh. Pagpalain nyo din. Oh, bukod sa, paminsan-minsan, huwag naman madalas. At alam naman natin, kahit sa bahay ninyo, pagluto nyo ng puro gulay si Pastor Iboy, huwag kayong magluluto ng karne, gulay lang. Papayat yan. Tawa si Kunan. And the last. Amen. O, di ba last na? Sa susunod na uli na taon. Ano daw? Ay, may isa pa pala, no? Huwag kayong mag-alala. Yung susunod na preaching ko ay 3 points na lang. Balik ulit tayo sa 3 points. Ako hindi pa ako pagod eh. Actually, hindi pa nga ako pagod mag-preach eh. Oo, parang gusto ko pa eh. Pero last na mga kapatid. Baka kayo gutumin na. Number 1 is? Number 2? Number 3? Very good student. Ano pa? Consecrate? Temperate? Motivate. Dapat marunong kayong mag-encourage ng mga mahihina. Kaya yung mga mahihina dyan, dikit-dikit sa mga malalakas. Kailangan mayroon kayong tagapayo. Kaya pangit din yung fellowship na pulo-pulo. Dapat kayo ay nagkakaisa. And the last, mga kapatid, Genesis, ang paborito ng lahat. Ito talaga, blessing ito, mga kapatid. Genesis 1. The last, mga kapatid. Sino kayo makakahula nito? Okay, Genesis 1. Genesis 1 nga ba yun? Saglit. Nawala sa notes ko. Genesis yun, buksan nyo. The last, mga kapatid. Ito yung huli. And the last. Genesis 1:28. Okay, basa. Sa huling talata, mga kapatid. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish in the sea and over the fowl of the air and over every living thing and upon the earth. And God said, mga kapatid, behold, okay, ayun, yun na nga. Verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. The last. Para dumami ang blessing. Be fruitful and multiply. The last, mga kapatid, napakahalaga nito.
Propagate. Kaya blessing mga kapatid ang may anak at may apo. Maganda rin naman yung dumadami. Hindi po tayo nagpo-promote dito ng singlehood. Bakit si pastor single naman? Mga kapatid. Kailangan, in a big sense mga kapatid, in a major thoughts mga kapatid, kailangan marunong ka magparami din ng blessing. Kailangan meron kang wisdom na kung ano yung trabaho na meron ka. Merong trabaho na meron ka, anong meron kang negosyo, dapat yung bahay mo, marunong kang alagaan mga kapatid, yung talent mo, marunong kang ipagamit sa Panginoon, marunong kang mag-propagate niyan. Manghirap naman kung ikaw lang yung marunong magpianista. Kaya yung isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, naturuan kami ni Sister Lenny tumugtog. Biruin ninyo, kung hindi ako marunong tumugtog ng piano, sino makapagsasabi, kilala niyo ba kung sino kaklase ko sa music? Hindi si Sister Vicky. Si Pastor Quintin Pirangco. Ang kaklase ko sa music ministry. Ngayon si Sister Lenny walang ginawa, kundi yung kumuha ng lapis at isingit din sa aming mga daliri dito. Kasi lalo na yung kamay ni Pastor Quintin. Abay, parang alimango mga kapatid na ang hirap ng siyempre matanda na yung mga kapatid. Pero nagtiis, nagtiyaga, naniniwala si Sister Lenny kung hindi niya ipapasa ang kaalaman sa iba, sino ang susunod na generation. Kaya sa isang tao, hindi rin blessing kung masyado kang sakim. Dapat marunong ka rin mag-multiply at mag-duplicate ng mga blessing at talent mo. Kaya yung pagbe-bake na yun, natutunan ko yung sa nanay ko eh. Kaya kung ikaw lang ang may alam sa trabaho mo, magdusa ka. Di ba Brad? Kung ikaw lang ang marunong, minsan kung gusto mo, ikaw lang marunong eh. Abay, kung ikaw lang marunong mag-preach, abay, buong taon mo, ikaw lang mag-preach dito, nakakapagod din naman mga kapatid. Di ba ga? Biruin mo, ang pastor mo na, siya na ang driver, siya pa ang pianista, siya pa ang preacher, siya pa ang cleaner. Aba, mahirap mga kapatid. Dapat marami ang may alam. Kaya blessing din yung maraming anak. Marami din tutulong sa iyo. Di ba? Ang dinuduplicate dapat blessing, hindi yung sakit ng ulo. So yun lang po yung 7 iiwan ko na sana ay hindi nyo kinainipan. Mahaba man yun, pero kahit isa man lang dun, sana makuha mo. Lalo na yung temperate. Sa panahon ngayon, sa totoong buhay lang, maraming tao na ang maigsi na ang pasensya. Lahat na nga ng bagay dito, instant noodles. Lahat na instant na ngayon. Pati ba naman pag-aaral ngayon, online na. Pinadali na. Biruin mo, ang social ng mga bata ngayon, pagpapasok naka-tricycle na. Hatid sundo pa. Samantalang pag kami uuwi, tanda mo pa nung tayo mga bata pa? Di ba? Di ba? Lakad. Anong ulam mo? Nakabalot saan? Di ba? Noong panahon na yon, kapag ang iyong pag-ulam nakabalot sa dahon ng saging, ikaw ay mahirap. Pero ngayon, pag nakabalot na sa dahon ng saging, ikaw ay mayaman na ngayon. Di ba? Ngayon, pag pumunta ka sa mga classic na restaurant ngayon, magaganda, ang ipinanlalatag, mga kwan. Pero pag plastic ang inilatag dyan, Indiano ka. O kaya, Pakistani ka. Di ba? Ngayon yung mga bata, hatid sundo pa. Samantalang kami, ang panakot sa amin nung unang panahon, sige, pag hindi ka umuwi ng maaga, may mabumugot dyan. Ilalagay ka sa sako. Pero ngayon, ang mga bata, tigi-tigisan na ng cellphone, nag-aaway pa. Sa Oman, isang tambak na ang laruan, Halos isang sako na, pinag-aawayan pa yung mga laruan. Mine. Samantalang kami, 10 taon nang nakatago sa cabinet, yung remote control, hindi pa nailalabas. Tandaan nyo yung mga panahon na yan? Yung mami na yan, nagdala-dala ng remote control. Hanggang tiningin lang kami. Ginawang museum ang bahay namin. Pati yung plato,
Alam nyo, ilalabas lang yon. Ay, matindi kayo. Di ba, bumili ako ng scented candle. Ano yung scented candle? Na 1,800 ang isa. Pag bumunta kayo ng Maynila, bath and body, 1,800. Kandila lang yun, ha? Kandila lang yun. Pamatay, ano lang sa amin sa prito yun, isda eh. Aba, di bumili ako ng dalawa. Sabi ko, siguro naman, magkakasya na sa isang taon ito. Abay, pagdating ko, yung dinala ko ng isang taon, kanyang pakakapal. Ay, ano kung lupit na rin, mami? Hindi ko nga alam kung ginagamit ni Pastor Ibo yung binigay kong pabango din eh. Alam nyo, ang tagal-tagal. Sabi ko, darating naman ako taon-taon. Ba't kaya hindi gagamitin yun? May ugali ang Pilipino na tipirin hanggang wakas. Alam niyo yung kuwan? Ang dami na. Kaya lang, kung bakit ko nabanggit yun, kasi napapunta sa laruan eh. Nung bata kami, ang laruan namin, makinig kayo, tuwan-tuwa kami pagbaha. Hindi ko alam sa inyo kung sino naglalaro ito sa baha, napuputo lang ng dahon ng saging. At yun ang palulutangin mo. Pagkatapos, ang ginagawa namin, pag umuulan, nagkakaykay ng ng tubig baga. At doon palulutangin ang bangkang papel. Ngayon, iba na. Sasabihin ng magulang, ay, dirty yan, yak! Ganun na ngayon ang mga kabataan. Hindi nyo ba alam na kahit yung lupa, blessing yan? Noon, lamas namin ang lupa, magtatanim kami sa garden, tuturuan mga kapatid. Yung kapatid ko si Rika, 6 years old pa lamang, marunong nang magsaing. Ngayon, 10 taon na yung anak nyo, di pa marunong magsaing. Pipindutin na lamang si rice cooker. Tapos katutuwa nyo pa yon, asan ang blessing doon? I-multiply, i-duplicate yung kaalaman. Bata pa lang, turuan nyo na. Pag yan, hindi marunong magsaing, tandaan nyo, ikaw lola ka, ikaw taga-saing ka, mamatay ka. Iba na ang generation ngayon. Ang buhay, mga kapatid ngayon, sa totoo lang, ang daming blessing eh. Ang alwa ng buhay ngayon. Pero ang daming tao ngayon, mainitin ang ulo, rebelde, pasaway. Samantalang ang buhay namin noon, ang saya, di ba? Ang laro pa namin noon, pag-anihan, naku, hindi yata makarelate itong mga Generation Z na ito. Pag-anihan, tinutroba ko lang naman. Doon kami pupunta sa Dayami, di ba? Kayo mga baksa na yan. Sige, baka hindi naman laro, mga ano yata. Eh. Doon kami sa kanal, lusong kami sa kanal. Mandadakma kami ng isda. Ngayon, iban ang dinadakma ng mga kabataan. Kung ikukumpara nyo ang buhay ngayon at ang buhay noon, mas mahirap ang buhay noon. Pero ngayon, ang mga tao masyadong reklamador. Kaya kung kayo, anak kayo ng Diyos, maraming ipapakita sa inyo ang Panginoon na blessing na hindi nakikita ng ordinaryong tao sa labas. Sa totoo lang, mga kapatid. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, na tulad natin, maganda, hirap-hirap man ang bansa, ipaliliwanag at ipakikita sa inyo ng Panginoon na walang dahilan para tayo ay basta-basta na lamang ma-discourage at malungkot sa buhay. Ang salita ng Diyos ay punong-puno ng pangako at pag-asa. Hanggat andyan ang Diyos sa buhay natin, magiging masaya tayo kapag tayo ay nagtiwala. Alam niyo ang kulang lang sa atin? Tiwala sa Diyos.